Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Yes! Hello! Hi! Magandang tanghali po sa inyong lahat sa 42,000 at mahigit 44,022 barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng ating pong programang Barangay in Action. Ayan, ngayon po ay muli na naman po ako na maglilingkod po sa ating mga kabarangay. Ito pong ating paglilingkod na ito. Ito yung edisyon natin na araw po ng Biyernes. Biyernes, September 29, 2023. Ayan, maghihiwalay na ang buwan ng September. Bukas na lang at ngayong araw na ito, dispiras ng sweldo. Oo nga naman, Yan, Kaya't sipag-sipag, magtrabaho para kumpleto ang sasahurin sa katapusan, Huwag absent, isang araw na lang yan, sweldo na yan, Kaya baka biglang magkabigayan pa ng bonus, absent ka, naku, sayang naman. Sayang at baka maibalik ko sa opisina yung yung sweldo, yung bonus, hahabol-habol ka niyan. Yan. At tayo ay araw po tayo ng Biyernes, siyempre. Yan, araw po ng ang ating pong pagsisimba yan sa poong itim na Nazareno sa Quiapo. Kaya't sa mga oras na ito, meron pa bang misa? May misa pa ba? Malamang meron na hanggang alas 12 yata tigil ang misa. Kaya yung ating mga kababayan, ating mga deboto o yung ating
namamanata dyan sa poong itim na Nazareno. Ano ho, regular yan, hindi uma-absent yan. Kaya payo po namin sa inyo, yan ha, mag-iingat po tayo dahil siksikan ang Quiapo, ang simbahan ng Quiapo. At yung iba, hindi na makapasok sa loob dahil sa dami na ho ng tao, kaya nandun na lamang. Nandun na lamang ho sa labas. Kaya nga ho, mag-iingat ho kayo dahil sa labas, andyan ho. Andyan ho ang mapanganib. Mapanganib at malikot na kamay ng mga mandurukot. Ano ho? Kaya tayo'y mag-iingat. Ingat-ingat po tayo ating pong mga gamit na mahalaga, lalo na cellphone, pitaka, yan, oo. Pag malakas nga yung no? Oo, yan, no? Ang pangit eh. Oo. Yan, para tayong nasa, yan, tama-tama, ganyan lang. Okay, ingatan ang ating mga gamit. Pitaka, cellphone, yan, wag na hong i-display. Ilagay na ho sa bulsa, mas mainam eh. Medyo masikip-sikip ang bulsa pag nakatayo ka naman. Hindi naman maiipit yan. Ngayon, kung uupo ka, hugutin mo na lang at hahawakan mo. Huwag mong bibitawan. Katulad na lamang ho ng aking kumparing Nestor. Si Nestor Kagitla, ay biruin ninyo, 2 beses na nadukutan dyan sa Pasay Rotonda. Oo. Siguro, namukaan siya. Namukaan siya nung nadukot sa kanya by 2 years. 1 year ago eh. At tapos nadukutan uli siya kahapon. Nung isang araw. Kasi dyan sa lugar na yan, wala hong pulis. Sana ho, dyan ho sa lugar na yan ay natatauhan ho ng pulis. Asan ba yung tinatawag nating police visibility? Dyan sa area niya, samantalang dyan sa lugar na yan, yung 4 na kanto ng Rotonda at EDSA ay dyan, ang daming tao. Di ba dapat ang ating mga pulis andyan sa andyan nakatanod, nakabantay. Kita nyo ho. Imagine yung kumpare kong si Nestor Kagitla, isang mamamahayag din. Ay nadukutan diyan 2 beses na. Tingnan nyo po. Sana ho, tauhan ho yan. Tauhan ho ninyo, wag ho yung pasapasada la, papasada doon eh. Tapos pag alis nyo, di siyempre babalik din ho yung mga malilikot ang kamay dyan. Kaya magtauhan ho ninyo. Tauhan ho nyo yung lugar na yan. Nandito lang ho kayo sa palengke. Andyan lang ho sa palengke. Samantalang 2 ang station dyan sa Libertad at TAP. 2 ho ang presinto dyan. Magkadikit pa. Magkalapit lang. Tatawid ka lang ando na presinto 4. Yung isa presinto 3. Doon sa Rotonda, wala. Walang pulis sa Rotonda. Samantalang doon mas marami ang tao doon na dumadaan dahil sakayan niya ng LRT, MRT, andyan ang mga jeepney terminal, andyan ang mga supermarket, pero wala hong tao. Nako, walang pulis. Pulis! 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 Ayun! Narinig tayo! Narinig tayo! Ayan na, dumating na! Ayan, dumarating na ang pulis. Ay, salamat po.
Diyan ho kayo, diyan ho kayo standby, magbantay sa sa EDSA Rotonda. Oo, EDSA Rotonda. Dahil andyan ang mandurukot. Diyan ho na biktima ang amin po kasamahang mamamahayag, si Nestor Kagitla. Colonel Uy! Yung chief ng operation na si sa Terte. Ano na bang ang rango ni Terte? Major na ba? Kapitan. Siguro kapitan na si hindi, major siguro. Major na. Yan, major na. Major Terte. Chief ng operation. Maglagay kayo ng pulis diyan sa kanto ho ng EDSA at Rotonda. Diyan po ay maraming tao. At namamayagpag ho yung mga mandurukot diyan. Katunayan ho, 2 beses na hong nadukutan diyan ang isang mamamahayag na si Nestor Kagitla. Colonel Uy, baka gusto nyo, doon na lang kami tumawag sa Southern Police District, sa Director ng Southern Police District. Sana po ay marinig po tayo. Marinig po tayo. Uy, ano na bang oras? Wala po. Ang aking relo ano na naman siguro naman ho, kayang-kaya nyo na ho yan magtalaga kayo dyan ng pulis. Nung araw may mga outpost police outpost. Sa MOA, meron ho May mga police outpost sa MOA. Bakit kaya? Bakit hindi doon kaya sa mga lugar na talaga namang ang daming tao? Mas marami tao ho sa EDSA, sa Rotonda kaysa sa MOA. Sa MOA ho, di ba? Dito sa Rotonda, magkadikit-dikit ka lang maglalakad, nasasalisihan na, nadudukutan na ang Lalo na yung footbridge niya patungong Baclara sa kabilang panig. EDSA, sa kabilang panig ng EDSA, patungong Baclaran. Andyan, sumasabay nabidyohan na nga ho yan pero hanggang sa ngayon, walang mga pulis. Wala pong pulis dyan. Nako, kami po ay nagpaparating lang ho sa inyo para ho malaman ho ninyo kung saan pong mga lugar ang talaga namang hong meron pong street crime. Mga street crime na sinasabi ho ninyo. Yung street crime na yan, snatching, pandurukot. Andyan ho sa street. Kaya ho, yung police visibility ho natin na programa, wala ho tayong nakikita diyan sa Pasay Rotonda, EDSA. Pasay Rotonda, EDSA, wala hong pulis. Colonel Uy. Alright, ayan. At sana ay nakarating ho yung ating panawagan, yung ating panawagan sa ating mga pulis. At sa mga susunod na araw, siguro kakapanayamin ho natin ang ho dyan, ang Chief of Police ng Pasay para maiparating ho natin, pero sabi daw, suplado. Suplado daw yung Chief of Police. Meron ba supladong pulis? Ang alam natin sa ating mga pulis, dapat tayo ay hinaharap, kapag meron tayong naidulog, dapat harapin tayo.
Hindi tayo susupladuhan. Suplado daw, sabi. Sabi nila, suplado daw. Oo. Lalo na ho, pag sa media ho yata, mailap. Oo, mailap. Eh, siyempre, no, dapat bilang public servant, kinakailangan ikaw ay sa ayaw sa gusto mo, kailangan mong humarap sa tao. Kailangan mong makitungo sa iyong nasasakupan bilang ikaw ay tagapag-ingat ng kapayapaan at kaligtasan ng taong bayan. Ikaw ay tinalaga diyan sa lugar na yan para pamunuan ang pulis, ang inyong mga tauhan para protektahan ang buhay at ari-arian ng inyong pinaglilingkuran. Ano po? Yan. Baka nakakalimutan lamang po ninyo yan. Kami ho ay nagpapaalala lamang. Nagpapaalala lamang po kami. Yun ho yung amin pong ginagawa. Kaming mga mamamahayag, kami ho ay nagpapabatid lamang ho sa inyo at nagpapaalala, baka kayo po ay nakakalimot. Ayan. Okay? Sana hindi na ho makapambiktima at yung ho dyan, siguro maglalagay ho tayo ng mga tao, mga pulis na nakasibilyan dyan at tiktikan. Oo, tiktikan yung talagang mga tirador dyan. Sa Pasay Rotonda. Tiktikan at tsak ninyo, makikita yan. Lalo na sa pagsakay-sakay. Ang dali-dali ho Tingnan nyo lang ho yung mga nag-aagawan sa jeep, sa sasakyan. Diyan ho, mapapansin ninyo. Oo. Ako ho, meron napansin na ganyan sumasabay sa jeep. Oo, kunwari sasakay. Pero sasabayan ng pandurukot. Kasi alam nila, kilala nila yung dudukutan dahil ang mga kababayan natin, bago sumakay, nagse-cellphone, ayan. Di naiispatan ka, naiispatan ng mga masasamang loob. Pag naispatan ka habang naghintay ka ng sasakyan, kahit ilagay mo sa bag mo, sinape mo na, pero yun nga, naispatan ka, nilagay mo sa bag mo, kita mo, magagaling ho mandukot Magagaling ho sila mandukot, hindi mapapansin. Nagkukwento nga yung kumpare ko, paring Nestor Kagitla. Talagang ang higpit ng yakap niya sa sa bag niya Oo, at yung zipper, nasa harapan niya yung zipper. Tataka siya. Bigla talagang nadukot pa din. Kasi doon na nga siya nabiktima Sa iisang lugar. Nabiktima pa rin siya. Nagtataka daw siya talaga. Aba siguro, talagang iniispatan siya, malingat-lingat lang siya, talagang tinatimingan. Tumaya. Bumili ng ticket ng loto. Di ba? Di doon ang hawak ngayon sa sa ticket at sa pera. Ang bag nakalaylay na ganon. Ayun. Natsempuhan siya. Tsempo-tsempo ho kasi yan Tsempo-tsempo. Pag ikaw nalingat. Pag ikaw ay nalingat. Imagine pagpasok daw niya ng ng isang fast food dyan sa Rotonda nagulat siya. Ano to sarado to ba't ngayon bukas na? Hindi. Sabi niya? Nakasara naman. Nakasara naman. Siyempre, isasara naman durukot yun. Marunong magsara yan. Kung marunong magbukas ng zipper ng bag yan, marunong din, magsara yan. Kasamang Nestor.
Natural. Ibinabalik niya sa dati. Ibinabalik niya yung sa dati para nga hindi mapansin, hindi mo mapansin na may nawawala na sa iyong gamit. Oo. Hindi ko maintindihan ang paring Nestor ko, pumuti na ang buhok. Pumuti na ang buhok sa ilong Nadukutan pa 2 beses pa kamo. Ay, nako, kawawa naman talaga, Maawa na kayo doon sa tao, senior citizen na yaon. Ang aking kumpare, kinanan nyo pa. Kinanan nyo pa. Aba, ayan. Mga pulis, magano kayo dyan, magtao ho kayo dyan. Colonel Uy, magtalaga ka ng tao dyan sa Pasay Rotonda, EDSA. Oo, naipalabas na nga rin nung sa TV na talaga sinasabayan yung yung umaakit sa footbridge syempre, wala naman sisigaw ho dyan ng mga tinde-tindera. Ay, nako, mga kakutsaba nila yan. Hindi kikibuyan at hindi sasabihin, oy, dinudukutan ka na. Hindi yung gaganon dyan kasi mga kakutsaba nila yan. Oo, kaya mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo, kaya nga dapat yung mga vendor na ho na yan abala na sa daanan ng tao, hindi pa marunong tumulong sa kanyang kapwa. Walang natupag, kundi kumita na lang ng kumita. Dapat to yan, pagwawalisin uli ng MMDA yan Kapitan, dyan sa, barangay captain ng, anong street yun? Hindi, doon sa, sa footbridge dyan, sa Pasay Rotonda, yung sino-shortcutan natin dyan. Kapuntang, yung mga barangay captain, yung mga vendor dyan, hanggang ngayon, hindi nyo pa nalilinis. Nako, samantalang kakasuhan daw kayo ng MMDA kapag hindi nyo nalinis sa vendor ang mga bangketa. Ano na nangyayari? Ano na nangyari sa direktiba ng MMDA? Nakakasuhan daw ang mga barangay captain na magpapabaya na naghambalang ang mga vendor sa bangketa. Samantalang diyan sa Pasay Rotonda, yang 4 na sulok na yan, sangkatutak na vendor. Tuwa-tuwa pa sila. Wala na ba tayong kaayusan? Wala na bang kaayusan? Ganyan na lamang boho tayo, tatanggapin na lang natin ang tatanggapin ang ganyang mga bagay-bagay na ang gulo-gulo, ang dumi-dumi ng paligid natin kapag ganyan. Hindi ho natin masabihan ng mga tindero-tindera, ang mga vendor na linisin ang kanilang paligid ng gigitata, ang sangsang ng amoy, lalo na yung mga nagtitinda ng pagkain. Hindi malinis ang paligid. Ang mga mamimili naman, wow, ang sarap ng kinakain nila. May betchin habang dumadaan ang jeep, ang pampasaherong jeep na kung magbuga ng itim na usok, sarap naman. Takam na takam sa kinakain. Kumakain ng lugaw, kumakain ng mami. Kahit hindi ka na magtaktak ng ng paminta
no, doon sa kinakain mo, meron na ho yung paminta, yung buga na itim na usok mula sa jeep at yung alikabok. No, kapag umarangkada ang jeep, ang alikabok andyan na. Oo. Ha? Kaya, ay, nako. Oo. Talaga naman ho. Wala na. Wala nang mga yung mga inaasahan natin na mga opisyal ng ating sa barangay na lang. Oh, sa barangay, asa na tanod niyan? Asa na mga tanod diyan na maaaring maglingkod? Sa mga tao diyan na para naman hindi mabiktima ng pandurukot diyan sa lugar na yan. Saan ang tanod? May mga ang mga tanod. Tatanggap na lang ho tayo ng ng allowance. Oh. Sa gabi lang ba po pwede? Ako kasi minsan wag ho nating itanggi. Mga tanod ho din natin kaya sa gabi gustong-gusto mag-duty. Dahil bumabatak lang din ho ilan hong tanod, kagawad, opisyal ng barangay ang sumuko. Sumuko noong mga panahon ng tokhang, double barrel ng PNP. Nako, yung iba, buti na lang, natapos na ang kalbaryo ninyo noong mga panahon na yan. Pero nakalista ho kayo. Nakalista. Hindi ho kayo na-tsempuhan nung araw na yon. Pero kala nyo, makakaligtas pa rin ho kayo. Hindi kayo makakaligtas. Hindi ho kayo makakaligtas. Sapagkat ang paggawa ng kasamaan ay hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Tayo muna si Kagawad Teresa Sarmiento, si Maring Neng nanonood sa atin at suking-suki na ngayon natin si Maring Neng. Neng, kamusta diyan sa kamusta ang iyong mga katunggali diyan? Baka ikaw ay nalalamangan na ng mga parents candidate. Sa Tagalog ay magulang na kandidato. Tama ba yung Tagalog ko doon sa tama ba yon? Wala pala akong kausap dito. Yun ang hirap sa amin, Daldal lang talaga ho kami ng daldal. Wala naman pala kaming kausap. Wala rin nanonood kung minsan. Pero sige lang ho kami. Tuloy-tuloy lang. Para nga ho kaming mga baliw Para makapagbigay lang din ho talaga ng mga panawagan, makapagbigay kami ng serbisyo. Ganyan lang ho kami talaga. Kaming mga mamamahayag. Kasi nasanay na ho ang aming bibig na magdadadaldal kahit wala kaming kausap. Pero kapag sa camera lang, iba naman ho yun na kapag kami nagdadadaldal na walang kausap at hindi kami nakaharap sa camera. Abay, iba ho yun. Ang tawag dun ay baliw. Baliw ang tawag dun. Sira ang ulo. Kapag ikaw ay daldal ka na ng daldal na wala kang kausap at hindi ka naman nakaharap sa camera. Ako, may kausap dito. Yun, yung camera. Ayan, no? Yung camera nakaharap sa akin. Kahit hindi ako, walang nanonood sa akin. Pero andyan ang kumari ko. Salamat sa kumari ko kahit iisang nanonood dyan. Pero may iisa lang yung kasi iisa lang ang nagko-comment. Pero yun nga, yung iba kasi
hindi naman nagko-comment kaya hindi ho lumalabas ang pangalan dito sa aking monitor. Kaya dapat mag-aano po kayo, magko-comment po kayo. Mag-message po kayo. Yan, para sa inyong kaibigan, para sa inyong mahal sa buhay, para mabanggit ko po ang pangalan ninyo. Ano ho? Yan. Alright? So siguro tayo po ay dako naman ho tayo sa ating pong usapin naman na pang-nasyonal. Oo. Ito pong yung Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Agusan del Norte, no? Sa Agusan del Norte ba yung lugar? Surigao del Norte. Agusan. Surigao. Sa Surigao. Hindi ba yan mga kila Surigao. Hindi ba yan kila Siling, ma? Oo, no? Hindi kaya kasama sila sa Siling dyan? Dyan sa, Socorro? Baka, oo, di ba? Nakapag-asawa na siya dun eh. Ayan. Yung Socorro Bayanihan Service Incorporated, Ayan, ngayon, napapanood po natin na sumasailalim na nga po sa Senate hearing ang tinuturing nilang Misiya. Na si Senyor Aguila. Nagpapakilala siya ang Misiya, si Santo Niño. Oo nga naman, parang si Santo Niño nga siya eh. Oo. Parang ang liit niya, no? Ang liit niya, tsaka talagang ang lusog niya ni Senyor Aguila, malusog. Siya ay nagpapakilalang siya ang Santo Niño. Ngayon, sa tingin po ng mga senador, base sa mga pagtatanong, base sa mga ebidensya at mga saksi na mga bata na pinakasal, nang wala sa edad, wala sa tamang edad, pinakasal sa mga mas nakakatanda, ay todo tanggi pa rin ho na hindi daw nila wala siyang ginagawang paglabag sa batas. Kahit ilang bata na at ilang mga testigo na ang nagsasabi. Na pinatutunayan nila na sila ay pinakasal. At pilit na pinagtatalik doon sa taong ikinasal. Kaya at bukod doon, sila nga po, ang mga bata ay hindi ho pinapayagang mag-aral at hindi nga ho pinaalis sa bundok na kung saan doon nakatira sila. Hindi pinapayagan, yun ay itinatanggi. Itinatanggi. Kaya sa ngayon, doon ho natulog sa kulungan ho sa Senado si Senyor Aguila. Nabuisit, nagalit ho si Senator Senator Bato de la Rosa. Kung makikita, ngayon, sa dami din po ng mga kabataan doon sa bundok, ayon po sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, magsasagawa sila ng rescue operation para po sa mga batang membro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Kapag yaan ay magbigay na ng go signal at kung kinakailangan na sinabi po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakaantabay lang po sila
anumang oras para sa kanilang gagawing rescue operation sa mga kabataan pa ring natitira doon sa bundok. Ano ho? Na kanilang tinitirhan. Itong mga batang testigo na humarap po sa Senado, ito ho yung mga batang nakatakas. Mga bata yung nakatakas. Aha. Nako, no? Masalimuot po itong grupo na ito dahil meron din na mga private army at nagpatunay din ang isa sa private army. Ano? Ibinunyag niya na siya ay miyembro ng private army at sila yung inuutusan. Oh, sila ang inuutusan para magbantay at walang makatakas sa mga gustong tumakas doon. Ganun pa man, naalusutan pa rin sila. Ano? Oh. Kaya matibay. Matibay po ang mga testamento o mga pahayag ng mga testigo. Kaya't ayun ho, ay naikulong na ho at na-contempt. Ito nga pong leader ng Socorro Bayanihan Service Incorporated na si Senyor Aguila at iba pang kasamahan niya ng mga opisyal. Apat ho sila. Kaya antabayanan po natin. Dahil lumalalim na ho ang investigasyon para matukoy ho pa ang ano pang mga bagay-bagay, ano pang mga pang-illegal na ginagawa. Ay imagine, ang dami ho pala, ang dami na nila doon, ang dami ho nila. At paano nila? Paano sila nanirahan doon? Paano sila nakapagtayo ng bahay doon? Ano ba yun? Titulado na ba yung bundok na yun? Kanila na ba yung bundok na yun? Nabili nila ang bundok? At kaya sila nakatira na doon? Pinayagang doon? Tayo ng istruktura ng bahay. Ano po? Kaya sinusuri, inuurirat maigi ng Senado dahil bukod sa mga private army, meron pa nga yata umano na shabu. May mga shabu-shabu daw. Malalaman ho yan. Wala naman hong lihim na hindi ho dyan mabubunyag. Po? So, ayon pa ho sa kalihim, hinihintay na lamang nila ang magiging resulta ng investigasyon ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan upang agad hong maisulong ang social protection ng mga bata sa nasabing komunidad. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang ilang batang nakatakas mula sa grupo na hindi sila pinag-aaral habang ang iba ay sapilitang pinasisiping sa kanilang leader o ipakasal sa hindi naman nila gusto. Tingnan niyo ho, mga minor de edad. Bakit ba? Paano ba? Bakit ba nagagawa nila ito? Ano bang mga pag-iisip nila nito? Ang bata ho, hindi ho nagsisinungaling yan. Hindi ho magsisinungaling ang bata. Para lang gumawa ng mga rita-ritasong kwento.
Ay, naku, talagang pag nasubaybayan po natin. Subaybayan po natin ang investigasyon at malamang marami pa ho tayong malalaman sa grupo na ho na yan. Kung papaano ho ba sila namumuhay dyan. No? Ayan. Nauna nang kahapon po ay humingi ng dagdag proteksyon sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Si Mayor Socorro. Tingnan nyo. Yung mayor na nga po ang humihingi ng tulong. Mayor Socorro, Surigao del Norte, Risa Reponcel, Team Kang, dahil sa bantang kaharasan mula sa mga membro ng nasabing grupo. Nung pinasok ko, nakarating na ho yung ibang tao, mga outsider sa loob ng kampo na yon, sa loob ng komunidad na yon. Wala hong nakita. No? At ipinakita naman ho yung mga lugar na di umano'y doon tinatago ang mga baril, doon tinatago ang shabu. Pero wala hong silang nakita. Walang nakita. Pero sana totoo yung mga ganon. Talagang wala. So fine. Wala silang kakaharaping problema doon. Pero yung mga akusasyon at mga pinahayag ng mga batang nakatakas, diyan hindi ho siya makakalusot. Hindi siya makakalusot diyan. Okay? So, subaybayan po natin ang mga susunod na kabanata sa mga pagdinig ng Senado tungkol nga po yan sa grupo po ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Okay? So, siguro po meron po tayo dako naman po tayo sa ating pong mga paalala. Yan. Alam nyo, mga paalala natin yan, hindi ho mawawala yan sa ating programa Okay, so, babala! Ayan, meron tayong babala. Ang babala ay asawa ni Babalu. Kaya, babala. Ayan. Alright, meron po tayong babala sa parte po ng mga taga Las Piñas. Mag-ingat po mga kababayan po namin dyan sa Las Piñas sa isa pong modus ng pamemeke o peking paanyaya. May mga peking paanyaya. Merong gumagalang di umano'y isang sabihin natin na talent or coordinator, mga ganon, beauty pageant, talent, mga ganon, peking paanyaya para sa beauty pageant na naglalaman ng peking pirma ng ating punong lungsod, Mayor Imelda Aguilar. Ayun, ginagamit ang pirma ng mayor ng Las Piñas na si Mayor Imelda Aguilar na kung saan di umano'y nag-aanyaya. May paanyaya sa pamagitan ng sulat na sa isang bibiktimahin para sumali. Sumali po sa beauty pageant. Ayan, kasalukuyang may ebidensya ang Las Piñas City Police mula sa CCTV footage at nagsasagawa na ng investigasyon para hanapin yung pong tao na yan. Tandaan niyo po ninyo. Yan tao na yan. Okay? Kung kayo man ay nilapitan o nakatanggap ng ganitong uri ng solicitation,
agad na ipagbigay alam ho sa Las Piñas City Police o sa inyong lokal na barangay. Mag-ingat at maging mapanuri sa mga taong magtutungo sa inyong mga bahay-bahay. Itong mga ganitong panahon din ho na kunwari ay sila ay taga Bureau of Fire, mga yung chechiken ang inyong mga gas, yung inyong tangke, tangke ng gas ng ng lutuan. At yung pala ay sila ay sasalisi lamang, mga salisi, mga naka-uniform pa yan, may mga di umano ID. Minsan may pumunta rito sa area namin, mga taga health center daw sila. Health center, yan mga ganyan, huwag nyo na hong pinagpapapansin. Huwag nyo na hong pinagpapapansin. Alam naman ho ninyo, health center daw, namimigay sila ng gamot. Pag wala hong kasamang mga barangay official, diyan ay magduda na kayo. Kasi dapat ho yan, sinasamahan ho ng mga barangay official kung legitimate po yung pagbabahay-bahay. Kailangan may mga barangay official na kasama para mabatid ng ating mga kababayan na legitimate yung pamimigay ng kung anumang yung pakay sa inyo ng mga taong tutungo sa inyong bahay. Wag agad-agad hong pag may kumakatok, wag agad bukas agad. Suriin na tingnan muna sa bintana. Ano ang kailangan? Doon kayo makipag-usap sa bintana, malayo sa doon sa tao. Huwag kayong lalapit at huwag ho kayo agad-agad bubukas ng pintuan. Nang sa gayon ay hindi kayo madadakma para hilahin, sakalin at tutukan. Kung anumang armas ang kanyang dala para lang makapagnakaw, makapasok sa inyong bahay. Lalo na yung mga katulong, Yung mga katulong. Mga baguhan sa Maynila. Yung mga baguhan sa Maynila, hindi pa alam ang mga modus operandi ng mga masasamang loob dito sa Maynila. Liligawan kayo. Alamin ng cellphone number. At kikili-kilitiin kayo sa cellphone. Yan. I-chat-chat kayo. At habang nag-chat-chat na kayo at nahuhulog ng iyong loob, at ang iyong nahulog na ang iyong loob. Yung loob, tsaka yung panloob. Ayun. Diyan na. Diyan ka na sisimulan para siya ay papasukin mo sa loob ng bahay na iyong pinaglilingkuran. Kaya nga, kamakailan, meron na rin tayong merong ulat na pag ganung pangyayari. Isang matanda, senior citizen, di ba? Ay pinasok. Ayun. At ang matanda ay walang ibang kasama, kundi yung katulong. Kaya nagawa ang pamamaslang sa kanya. At girlfriend or boyfriend ng katulong. Tomboy. Yan. Kaya mag-iingat po. Mag-iingat mga kababayan namin na bago pa lamang dito sa Maynila, lalo na yung mga namamasukan na mga katulong,
Meron dyan na tatawag sa inyong telepono at sasabihin, utos ng iyong amo, buksan ang kanyang drawer na kung saan andun ang pera at alahas at pinagmamadali ka dahil sinasabi na nasa ospital ang iyong amo, kailangan ang perang pambayad. Ano? At alam na alam ang pangalan ng iyong amo. Yaan ay huwag kang maniniwala. Huwag mong paniniwalaan yan hanggat hindi mismo ang amo mo ang iyong kausap. Siguro naman, kilala mo at alam na alam mo ang boses ng iyong amo. Sa araw-araw ka ba naman niyang sinisigawan, hindi mo pa malalaman. Ano? kaya alam na alam mo na, no? Hindi ka magogoyo ng mga masasamang loob dito sa Maynila. Nagkalat pa rin ho sila. Iba't ibang modus. Iba't ibang modus. Kaya huwag kang masyadong nagpapapatol. Huwag kang masyadong nakikipag-usap. At huwag mong tititigan ang kanyang mga mata. Sapagkat meron siyang hypnotize mo. Mahi-hypnotize ka. Ano ba yun? Yung maiinganyo ka niya. May mga kapangyarihan ng kanilang mga mata para ikaw ay sumunod sa mga sumunod sa kautusan niya. Kunin mo ang pera sa drawer ng iyong amo. Madali! Madali! Ano? Alright? Okay. So, yan. Mga paalala. Babala. Babala. Asawa ni Babalu. Okay. Alright, sunod tayo. Anong ating isa pang paalala? Ayan. Meron tayo mga advisory. Public service po tayo. Yan, laki-lakihan mo nga ng, alam mo naman tayo. Ano ba yan? Ang lahat, ayon po, sa Maynila Water Service Incorporated, ayan, meron po silang advisory na kung saan ay yung portion daw po ng Makati, Manila at Pasay City ay magkakaroon ng water service interaction within the specific number of hours. From September 30, bukas po yan, alas 8 ng gabi, hanggang October 1, 2023, hanggang alas 9 din ng gabi. 8 ng gabi ng September 30, hanggang October 1, alas 9 ng gabi. 24 hours din ho yan. Magsasagawa daw po ng network maintenance activities ang Maynila Water Service Incorporated na kung saan ay para makatulong sa pag-reduce ng losses in the area. Yan, magpapalit po sila, magre-replace daw po sila ng 1050 mm gate valve at Espiritu pumping station. Insertion of 600 mm valve to allow for the commissioning of 750 mm diameter pipe along Estrada Street from Espiritu to Lemery, Malate, Manila. Ang apektadong mga maapektuhan
ng water interruption ang Makati City, Bangkal. Manila, Barangay 719 at 726 to 733. Ayan, sa Malate. Barangay 745 hanggang 762. 769 hanggang 803 at Barangay 807. Yan, sa Santa Ana. Sa Pasay City naman po, mga maapektuhan ng water interruption. Ang Barangay 1 hanggang 7, 9, 14. Hanggang Barangay 20, 23, 33, hanggang 37, 41, 49, 51, 53, 55, hanggang Barangay 68, 71, 75, to 80, hanggang 138, hanggang 140, hanggang 143. Walang Barangay 101. Kaya't masaya. Masaya. Bakit tatawa-tawa ka dyan? Ayan. Alright, yan po yung ating public service at advisory mula po sa Maynilad Water Service Incorporated. Mga nabanggit na barangay na maapektuhan po ng water interaction. Interaction. Alright. Okay. So, kumpleto na po. Kumpleto. Nakakumpleto na po tayo ng ating pong programa. At yan. Huwag niyo pong paalala pa rin ho pala. Paalala po bukas po ng linggo. Ayan huwag niyo pong kakaligtaan na panoorin ho ang mga lihim na kalatas ni Miss Tani Capiral. Yan po yung programa na kung saan ay sulat po na binabasa on air na padala po ng ating mga kababayan at kanilang isinare yung kanilang naranasan, mga experience na nakakalungkot, nakakatakot, at masaya. Yan. Nakakatawa. Mga experience. Yan. At yan po ay itatampok po sa programa ng mga lihim na kalatas. At kung kayo po ay meron po mga ganyang karanasan, yan, i-share naman po ninyo. Ipadala po ninyo ang inyong sulat. Dito po sa aming himpilan. Through email na lamang po para mas mabilis. Kwento po ninyo yung inyong karanasan. Na masasaya, malungkot, kakatakot. At ang ating mga viewers ay magbibigay ng payo doon sa letter sender. Bigyan na ho natin siya ng payo kung ano ang kanyang dapat gawin sa kanyang naidulog na kasaysayan. Kasaysayan at nakaraang buhay. Yan. So, ang aming pong email address ay gjonseph, DCGG or DZGG @gmail.com.
Ipadala po ninyo dyan ang inyong sulat at para po madali po nating mabasa at agad-agad ho nating i-schedule ang inyo pong liham na para itampo sa programa Mga Lihim na Kalatas. Okay? Right. So, yan. Ako po ay magpapaalam na, no? At mamaya po ay magkita-kita pa rin po tayo sa ating pong programang panghapon, ang Balitang Pilipinas Worldwide. Ano ho? Magkita-kita at magkapanooran pa rin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. At pagpagsama sa akin sa loob ng isang oras ng ating pagtalakay sa ating pong programang ito. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kainan na po tayong lahat. Ayan, ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na nawa manatili sa atin ang pagpapala, patnubay, pag-iingat at proteksyon ng ating Panginoon saan man tayo naroroon at anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat, Lord God, sa inyo pong kabutihan. Paalam! Ang DCWG! Inyo ito! Dito! Kayo ang bida! Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.